para mapakusot siya ng mata at naramdaman niya yung mainit na hangin na dumampi sa mukha niya. Kasabay nito ay isang amoy ng parang nabubulok na patay na hayop. Hindi niya maipaliwanag ang amoy. Napahinto siya sa paglalakad at muli niyang inaninag yung babae sa malayo. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya. Kinusot niya ulit ang mata niya sa pangalawang beses na yon. Yumuko at napaisip siya na parang may mali na. Bakit nakatayo lamang yung babae? Anong ginagawa niya ng ganong oras? Nang tinaas niya ang kanyang mukha para tingnan yung babae, ay nagulat siya sa kadahilan ng nasa harapan na niya ito. Halos isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Mas lalo siyang nagimbal sa nakita niyang figura ng babae na nanlilisik ang mga mata. Kulay pula. Nakanganga kaya naman kitang-kita ang matutulis na ipin nito. Tumutulo ang laway. Ang buhok nito ay parang may sariling buhay na gumagalaw. Napatras siya sa takot pero biglang may pumulupot sa braso niya. Nang tingnan niya ito, buhok ito ng babaeng yon na sa isang iglap ay nasa harapan na niya. Nagpupumigla siya para makawala pero nahihirapan siya dahil kahit sa mukha ay pumupulupot yung buhok at pumapasok sa tenga at bibig niya nun. Nakaramdam siya ng pagkalmot sa dibdib niya. Malalim na kalmot dahil alam niyang hindi maganda ang sitwasyon niya nun. Naalala niya ang daladala niyang sanggot o patalim sa tagiliran niya. Pinunot niya ito sa sukupan. Winasiwas niya ito ng winasiwas nun. Tuloy-tuloy hanggang sa may naramdaman siyang may natamaan siya. Hindi na siya makakita dahil sa pagpulupot ng buhok sa mukha niya nun. Patuloy pa rin siya sa pagwasiwas ng kanyang sanggot. At sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman niyang may tinamaan ulit siya. At siyang biglang pagluwag ng buhok sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nakaaninag nun. Meron siyang narinig na sigaw sa hindi kalayuan. Nabosesan niya ito. Si Tatay Renato. Nakita niya na